Just a minute. Sagot ni Crisilda bago siya hinarap ulit. Magsabi ka ng totoo. Ayaw mo ba talaga sa pamangkin ko? Diba? Hindi mo ginustong mabuntis ka. Siguro gusto mo pang ipalaglag ang bata, ano? Siguro, auntie, hindi po. Hindi na niya alam kung ano pa ang sasabihin. Aminin mong napipilitan ka lang magstay rito sa amin. Mukhang naiiyak na ito. Pagkatapos mong bigyan ng konswelo ang buhay ko, aalis ka rin pala rito. Kayo nang magiging apo ko. Kung kailan pang para na rin kitang tunay na pamangkin. Kung kailan napamahal ka na sa akin. Kung kailan magkakaroon na ng bata ang bahay na ito. Kung kailan hindi po ako totoong buntis. Hindi na niya napigilang sabi na siyang pumutol sa sinasabi nito. What? Hindi totoong buntis ako. Paliwanag niya. Napanganga sa matinding pagkabigla si Crisilda. Baliw na baliw lang po talaga ako kay Michael. Kaya napasugod ako rito nang wala sa oras. Gusto ko siyang makita. Miss na miss ko na siya. Lahat ng pwede niyang puntahan sa Maynila. Pinuntahan ko na. Tapos naka-receive na lang ako ng letter. Kalimutan ko na lang daw siya. Hindi pwede iyon, auntie. Hayop talaga yung pamangkin mo. Pagkatapos niya akong paibigin, basta na lang niya ako ibabasura. Hindi lang niya alam kung ano ang pakiramdam ng taong iniwan ng lalaking gustong-gusto niya. Sabi ko sa sarili ko, hahanapin ko siya. Kahit saang lupalop ng mundo. Wala na akong maisip na paraan. Para payagan ako ni Freddy na magstay rito. Kaya sinabi kong buntis ako. Kaya heto. Hindi pa rin ito makapagsalita. Tulalang napaiyak na lang ito pagkaraan. I'm sorry. Naiiyak na ring sabi niya. Napakabait ninyo sa akin para lokohin ko pa kayo. Pero iyon lang talaga ang tanging paraang naisip ko. Para mapalapit ako kay Michael. I hope you forgive me. Alam ko kung ano ang pakiramdam na iniwan ng mahal niya. Sinisinghot-singhot na sabi nito pagkakuan. Minsan ay basta na rin akong iniwan ng tanging lalaking minahal ko. Dahil sa takot niya sa papa ko. Ang sakit-sakit. Akala ko ikamamatay ko na iyon. Pero maldita ka. Bakit ka nagsisinungaling ng ganito? Paano na ngayon ito? Please help me, auntie. Pakiusap niya. Sabay hawak sa mga kamay nito. I don't wanna lose Michael. Gusto kong matutuhunan niya akong mahalin. I want to marry him. I want you to be my real auntie-in-law. I want to stay here. Pero si Freddy, napakamot ito sa ulo. Please. Muling kumatok sa pinto si Freddy. Ate, matagal pa ba? Sa tono ng boses ito ay mukhang naiinip na ito. May appointment pa sa hospital si Dr. Rubio. Sandali na lang. Sagot ni Crisilda sa kanya hinila pahiga sa kama at kinumutan ito. Inayos nito ang sarili bago binuksan ang pinto. Hello, Doktor. Pinilit ngumiting bati nito sa nakakalbong doktor na may salamin sa mga mata. Pasensya na. Inaatake na naman sa morning sickness ang bata. We've done pregnancy test. Siguro ang magandang gawin ninyo ay resitahan siya ng prenatal vitamins at gamot para ma-relieve ang discomforts niya. Mukhang nag-aatubili pa si Crisilda. Nabigyan daan ang doktor nang humakbang si Dr. Rubio papasok. Mistula tuloy naglalaro ng patintero ang mga ito. Ate, mahinang saway ni Freddy nang hindi pa rin pinapadaan ni Crisilda ang doktor. Hello, Iha. Nakangiting bati ni Dr. Rubio sa kanya. Paglapit nito sa kama. Lalo namang sumidhi ang kaba niya. Hindi lang dahil natatakot siyang malaman ni Freddy na hindi naman talaga siya totoong buntis.
kundi dahil natatakot siyang magpa-examine sa bansot na doktor na ito. At hahayaan niyang kalikutin nito ang maselang parte ng katawan niya. Nagkatinginan sila ni Crisilda. Nang inexamine na siya ni Dr. Robio, kinuha ng doktor ang blood pressure niya. Gusto pa sanang i-examine ito ang reproductive organ niya. Pero mariing kumontra si Crisilda. Mas maganda kung sa clinic mo nalang gawin ang ibang procedures, doktor. Sabi nito, kasama na ang ultrasound. The girl is not feeling well right now. Napatingin ang doktor kay Freddy. Nang tumango si Freddy, ay saka lamang nagsalitang muli ang doktor. Alright. Kinuha nito ang prescription pad at nagreseta ng mga gamot. I'll see you on Thursday. Kailangan makuhanan siya ng ultrasound habang maaga para malaman din natin kung ano ang kondisyon ng sangkot. In the meantime, ipainom ninyo ang mga gamot na ito sa pagsusuka at kasama na rin ang mga multivitamins. Marami pang sinabi ang doktor. Nakahinga sila ni Crisilda na maluwag nang inihatid ni Freddy ang doktor sa labas. You're staying here, sabi ni Crisilda. Habang hawak-hawak na mahigpit ang isang kamay niya. Hindi siya iyakin, pero ng mga sandaling iyon ay naluha siya. I don't know what to say. Ang bait-bait talaga ninyo sa akin. You'll go on pretending you're pregnant until we find a solution to your dilemma. Okay? I'm sure. Hindi magtatagal ay uuwi na rin si Mikey at magiging kayo ulit. We'll work on that. Thank you so much. Napangiting sabi niya. Nakangiting pinisil nito ang kamay niya. Oh my God. I like you for Michael even more. Kasi parang nakikita ko sa iyo ang sarili ko noon na nagmamahal ako. Kahit masakit malamang hindi totoong magkakaroon na ng baby ang bahay na ito, masaya pa rin ako. How I wish na magkakatotoo ang lahat sa inyo ni Michael. Ako ang unang masisiyahan niya. Naluluha siya at hindi makapagsalita. Ngayon lang kasi siya na lamang may ganito pa pala kabuting tao sa mundo. Kahit paano, ay magiging kampante na ang pananitili niya sa hasyenda. Kanina ang appointment ninyo kay Dr. Rubio, hindi ba? Freddy reminded Olivia and Crisilda the same following day. What did he say? Napatingin si Olivia kay Crisilda. Alangan namang sabihin nila kay Freddy ang buong maghapon silang nag-shopping at nagbabad sa beauty salon at hindi totoong nagtungo sa klinik ni Dr. Robio. Eventually, malalaman ni Freddy ang totoo. Gayunpaman, saka na niya problemahin iyon. Ayon kay Crisilda, sigurado naman daw siya na hindi tatawag si Dr. Rubio para kamustahin pa ang lagay niya kung sila na mismo ang magsasabi. And besides, sobrang busy raw ngayon ni Freddy sa pamamahala ng hasyenda. Well, we did go to Dr. Rubio's clinic. Salo naman ni Crisilda sa pagkatulala niya. He did the ultrasound and he told us that the baby in Olivia's womb is very healthy. Hindi pa malinaw ang sex ng bata, pero may feeling ako na babae ang baby. How did you know that? Formal na tanong ni Freddy. Just look at Olivia, Freddy. Nakangiting sagot ni Crisilda na napatingin din sa kanya. Doesn't she look beautiful? At kapag maganda ang buntis, babae ang dinadala niya. Lalo siyang natulala nang mapatingin sa mukha niya si Freddy. Sa pakiwari niya ay walang bahagi ng mukha niya na hindi ito tinitigan. Nang mapansing nakatingin din siya rito, ay saka lamang ito nagbawi ng tingin at nag-blush. Nagpapaniwala ka sa ganyan? Napailing na sabi ni Freddy. Kahit ang ultrasound ay hindi 100% na accurate ang sex ng bata. Minsan, pumapalpak pa rin. Wala akong sinabi na hindi mo kinokontra.
Nakataas ang kilay na sagot ni Crisilda. I don't know what's wrong with you. Madalas mong sabihin na si Michael ay may problema. Pero may problema ka rin. Problema ko ang mga tao sa paligid ko. Iiling-iling na pagpahid ng table napkin sa bibig ni Freddy. Problema mo ang sarili mo. Sa isip-isip naman niya. Ano? Hindi pa rin ninyo makontak? Naiinip ng tanong ni Olivia kay Crisilda. Nasa silid sila ni Crisilda ng mga sandaling iyon. At kanina papilit na tinatawagan si Michael sa cellphone nito. Hindi kaya nagpalit ng SIM card ang batang iyon? Kunot noong balik tanong ni Crisilda. Wala na yatang planong magpakontak sa atin. Magkakakalyo na ang daliri ko sa kakadayal ng mga numbers niya iha. He has another woman. That's it. Parang sasabog ang dibdib na lumalakad siya. Patungo sa patio para makalanghap ng sariwang hangin. Kung hindi niya gagawin iyon, baka tuluyan ng manikip ang dibdib niya. Magdadalawang buwan na siya sa hasyenda. Ngunit anino ni Michael ay hindi pa rin niya nakikita. Maglilimang buwan na ang kanyang dinadala. Sa oras na mabuking ni Freddy ang kasinungalingan nila ni Crisilda, tiyak na matatapos ang ilusyon niya magkaroon ng magandang wakas ang lahat para sa kanila ni Michael. Biglang may kumatok sa pinto. Ate, aren't we going to leave yet? Tawag ni Freddy mula sa labas ng silid. Nagpa-reserve ako ng table for 3 sa Rosetas. Aalis na raw tayo. Pagbibigay alam ni Crisilda. Idea nito na mag-dinner silang 3 sa restaurant sa bayan. Napapayag din nito si Freddy. Kahit mukhang tutol ang lalaki na isama siya sa dinner na iyon. Okay iyon. Para makalimutan ko si Michael. Kahit saglit lang. At mag-enjoy ako. Diretsyong sagot niya. Kahit paano, ay komportable na siyang magpakita ng kanyang tunay na nararamdaman kapag kaharap si Crisilda. Si Freddy naman. Well, unti-unti na niyang nakilala ang totoong ito. Unti-unti na rin niyang napagtantong may kabaitan sa likod ng kasungitan nito. Kanina pa siya nakabihis. Dinampot niya ang bag sa ibabaw ng kama at humakbang patungo sa pinto. Oy, nasaan ka pupunta? Pigil ni Crisilda sa kanya. Lumingon siya rito. Di ba nga po aalis tayo? Oo nga. Pero may nakakalimutan ka. May ngiti sa mga labing dinampot nito ang maliit na unan sa ibabaw ng kama. Ang baby mo iha. Nakangiting bumalik siya at hinayaan nito ang maglagay ng unan sa loob ng damit niya. Itinali nito ang unan sa tiyan niya para hindi madaling malaglag iyon. Kaunting ayos lang at mistulan na ulit siyang 5 buwang buntis. Kailan kaya magkakatotoo ito? Iiling-iling na tanong niya habang hinihimas-himas ang nakaumbok na unan. Soon, napakindat na sagot ni Crisilda. Masyado ka namang naiinig. Mag-retouch muna tayo. Nakangiting pinihit nito ang katawan niya, paharap sa salamin. Ang hirap palang mag-pretend na mami. Natatawang sabi niya. Mas mahirap maging totoong mami, sabi nila. Ani ni Crisilda. Mas mabuti na yung habang maaga pa, ay alam mo na kung paano maging ina. Auntie. Inabot niya ang kamay nito. O bakit? Tanong nito habang sinusuklay ang buhok niya. Thank you. Isang matamis na ngiti ang sinagot nito sa kanya. Mukhang namumuti na sa inip ang mga mata ni Freddy paglabas nila sa silid. As usual, gusot na naman ang noo nito. Bakit ba hindi nawawala ng beauty rituals ang mga babae? Napapailing na lang na sabi nito. Sa tingin mo, kaya may magkakagustong lalaki sa aming mga babae
kung hindi kami mag-i-invest ng oras sa pagpapabeauty? Tanong ni Crisilda. Kahit kailan ay killjoy ka, Alfredo. Hindi ko alam kung makakapag-asawa ka pa sa inaasta mo na iyan. Perhaps. Dalawa tayong destined na mag-isa forever. Sa pamilya ng mga Miranda. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.